ito po ay post na may sinabi daw po itong si Paulo Duterte at meron daw po siya mga kababayang babala at pagbabanta kung sakali na yung kanyang tatay bigla daw po mga kababayang mamayapa. Ano po? So ngayon, sabi po dito mga kababayan at nagbabanta rin yung mga taga-suporta ni Digong. Sabi po ni Len Diaz, ito daw, tandaan mo yan BBM. Iba si Kong Paulo kaya magdasal na yung nagpakidnap kay Tatay Digong. Alam naman ninyo kung gaano kamahal ng taong bayan ang mga Duterte. So ngayon sabi daw dito ni Paulo Duterte, kapag ka ang tatay ko na mayapa dito sa kulungan, hindi ko gagawing mapayapa ang Pilipinas mga kababayan. At ang nag-post po niyan, eto pong bilyonaryo metropolitan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon mga kababayan, ang kapayapaan pala ng Pilipinas ngayon, ayon doon sa mga didishit na mangmang, nakasalalay daw po kay Paulo Duterte. So ngayon, kapag ka daw po may nangyari kay Digong, guguluhin ni Paulo Duterte mga kababayan ng Pilipinas at hindi daw po niya hahayaang mapayapa. Ito daw pong ating bansa. So walang pinagkaiba sa mindset ng mga didishit mga kababayan. Alam naman natin na kaya naandya dyan sa dahig etong si Digong kasi may pananagutan po siya. Huwag po kayo magpapapaniwala doon sa mga didishit na nagsasabing kesyo kinidnap, kesyo mahal ng maraming Pilipino. Kung mahal yan ng maraming Pilipino, di sana hindi hinayaan ng taong bayan na makulong po yan sa dahig. Maliwanag nga mga kababayan na nung siya ay dinala doon, alam ng mamamayang Pilipino na may pananagutan po etong si Digong. So ngayon, ang isa pa dyan, kung mapapansin ninyo mga kababayan, yung mga kababayan po nating Pilipino mulat na sa katotohanan na eto pong si Duterte ay hindi na po talaga makakauwi ng Pilipinas mga kababayan. Gaya ng kung pag-uusapan natin yung issue sa Tarlac, gaya ng mga taga-Tarlac, mulat na ang mga taga-Tarlac mga kababayan na eto pong si Pyra Lucas talagang hindi kayang banggain si Congressman Angeles na di umano nagmamay-ari nitong Northern Builders. Dahil nga, alam natin mga kababayan, walang pinagkaiba sa galawan nito pong mga didishit. Kahit mali na si Digong ipagtatanggol pa rin at kahit mali na ang mga Duterte susuportahan pa rin. Gaya nito, saglip na kondinahin nyo si Paulo Duterte dahil ang guguluhin lang naman niya ay ang bansang Pilipinas, proud na proud pa kayo sa ginagawa ng mga anito ninyo. So ngayon mga kababayan, bukod pa po dyan, pakinggan din po natin itong hinanain ng isang mga kababayang Pilipino po, ng isang kababayang Pilipino po natin diyan po sa Tarlac. Kasi ayon po sa kanya mga kababayan, meron daw pong multo sa Tarlac at dapat daw po mga kababayan, iniimbestigahan yan sa Senado. So ngayon, eto mga kababayan, pakinggan po natin kasi sabi po dito, kasama ang Northern Builders na pagmamay-ari ng mga Angeles, ang mga iniimbestigahan ngayon dahil sa anumalyang billion flood control project ng gobyerno mga kababayan. So ito, pakinggan po natin kasi ako sa totoo lang, may panawagan ako dito kay Pyra Lucas kasi mismong mga taga-Tarlac City na alam nila kung ano ang kinasasangkutan ng Northern Builders mga kababayan. At alam naman po natin na pagmamay-ari po yan, di umano, allegedly, ng mga Angeles katulad po nitong si Congressman Angeles mga kababayan. Ngayon na nakakapagtaka po kasi dito kay Pyra Lucas, bakit nananahimik ka noong kaibigan mo na ang nasasangkot? Bakit tahimik ka sa issue ng Northern Builders? Alam naman po natin na napakainit ngayon ng investigasyon patungkol po dito sa maanumalyang flood control. Di ba nung nakaraan mga kababayan, napakaingay niyan at binabanatan niyan itong sina Congressman Bong Rivera at binabanatan din yan yung mga pamilyang Yap dyan po sa Tarlac. Bakit ngayon nung nabanggit yung Northern Builders, tila tahimik? Ito pong si Pyra Lucas. Biruin nyo, kahit hindi siya taga-Tarlac, inuupakan niya yung mga politiko doon sa Tarlac mga kababayan. Pero nung kanyang kaibigan na po ang nababanggit na di umano'y nagmamay-ari, allegedly nito pong Northern Builders, tila tahimik na po at walang boses etong si Pyra Lucas. So ngayon pakinggan po natin ito mga kababayan. Mga diehard Angeles, huwag po kayong magagalit sa akin. Excuse me po sa mga diehard Angeles, huwag po kayong magagalit sa akin. Dahil ang Northern Builder po, na pag-aari po nila Mr. Vic Angeles at Congresswoman Chris Angeles, kasama po ngayon sa iniimbestigahan po sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta.
1 billion above, meron din po. Katulad po ng 11-16 Construction, Northern Builders. Excuse Ayan oh, biruin nyo mga kababayan, nabanggit po yung Northern Builders. So ngayon, dapat kung talagang etong si Pyra Lucas, para sa mamamayang Pilipino, at kung etong mga DD-set, para din sa mamamayang Pilipino, sana Pyra Lucas, kung dinahin mo yung di umano na nagmamay-ari nito pong Northern Builders, kasi nasasangkot din po ito sa maanumalyang flood control at nababanggit yung mga pangalan nito na may ginawa daw multo na mga proyekto diyan daw po sa Tarlac. Biruin nyo kung matatandaan nyo noon, parang sinabi ni Congressman Angeles na flood control pre na etong Tarlac. Pero ang tanong na mga kababayang Pilipino po natin na taga Tarlac, bakit binabaha pa rin ang Tarlac tuwing magkakaroon ng matinding pag-ulan mga kababayan? So dapat masagot yan ni na Pyra Lucas, at doon naman po sa mga DD-set, kaysa suportahan nyo ng suportahan si Paulo Duterte sa mga pagbabanta niyang yan, naguguluhin niya ang Pilipinas, bakit hindi nyo kondinahin? Dahil alam naman natin na kapag ka nang gulo sila sa Pilipinas, ang maapektuhan din yan yung mga kababayang Pilipino po natin, tayong lahat. Hindi lang yung mga kinagagalitan ni Paulo Duterte, kung hindi, damay din po yung mga kababayang Pilipino po natin na nasa laylayan ng ating lipunan. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, tama po ba ang pinaggagawa ng mga ito? Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan. At ngayon, eto na. Punta naman po tayo dito naman po sa isa pang usapin na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto na yung hinihintay natin na may mapapapanagot at may makukulong na big fish. Bakit po natin nasabi? So ngayon kung babasahin po natin itong balita, galing po mismo sa Abante. Sabi po dito, warrant of arrest, HDO versus Bong Revilla at 6 na iba pa, inilabas na daw po mga kababayan. So ngayon, ayon po dito sa Abante, una sa balita, naglabas na ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan laban kay dating Senador Bong Revilla at 6 na opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Ito ay kaugnay ng kasong malversation of public funds na isinampa laban sa kanila kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kasama rin sa inisyuhan ng arrest warrant sina Bryce Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Emilita Huat at Juanito Mendoza at Cristina Pineda na pawang mga opisyal ng DPWH Bulacan. Kasabay nito, naglabas din ng Sandigang Bayan ng Whole Departure Order or etong HDO laban po sa mga akusado o laban dito po kina Bong Revilla at dun sa 6 na iba pa. So ngayon, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, napakabigat po nung dahilan ng arrest warrant ni Bong Revilla dahil ito po ay may kinalaman, mga kababayan, sa kasong malversation of public funds. So, ang pagkakaalam ko po dyan, ito pakitama na lamang po ko. Kung ako po ay mali mga kababayan, mukhang wala po atang piyansa yan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So, i-comment nyo mga kababayan kung ako po ay mali. Ano po, so ngayon, pero ang maganda dito, kung mapapansin po ninyo, talagang since lumabas na yung arrest warrant ni Bong Revilla, anytime pwede na po siyang arestuhin. Mga kababayan, since naglabas na ang Sandigang Bayan ng arrest warrant laban po sa kanya. So asahan po natin na sunod-sunod na po yan. Ano po, nasunod-sunod na po na mapapapanagot yung mga big fish na yan. Katulad po ni na Jingoy Estrada, Joel Villanueva, at yung iba pa na mga nasasangkot mga kababayan sa iba't ibang kaso katulad ng plunder, graft, at malversation. O sabi nga dito ni Ma'am Lynn Mariano, unbailable yan. Unbailable ba? Hindi pwedeng piyansahan. Pakitama na lamang po ako po kung ako po ay mali. Kasi ang pagkakaalam ko po talaga dito, non-bailable po ito. Mukhang makukulong po dito si Bong Revilla habang dinidinig yung kanyang kaso. Ano po, yan yung pagkakaalam ko po dyan, mga kababayan. So ngayon, bukod pa po dyan, mga kababayan, ng pagkakaalam ko, eto pagkakaalam ko din, bukod po dyan sa issue na yan, parang nagdesisyon din po ata ang Korte Suprema laban po dito kay Francis Leo Marcos, kung matatandaan nyo.
Alam naman natin, napakainit ngayon ng usapin patungkol po kay Francis Leo Marcos at ang pagkakaalam ko, naglabas din po ng desisyon mga kababayan. Wait lang, pakita ko sa inyo para hindi tayo ma-mistake, mamali. Isama na rin natin mga kababayan. Kasi since sa pinag-uusapan po natin, mga desisyon ng hukuman, isama na rin po natin yung isang balita na nakita ko kanina. Ayan. Aha. Ito. Sabi dito mga kababayan sa News 5, guilty sa indirect contempt mga kababayan. Ito pong si Francis Leo Marcos. Sinatulan ng guilty ng indirect contempt ng Korte Suprema ang online personality at dating senatorial aspirant na si Francis Leo Marcos dahil umano ito sa pag-abuso niya sa proseso ng hukuman nang bawiin niya ang kanyang kandidatura sa pagkasenador noong 2025 election. Ilang araw matapos maglabas ng Temporary Restraining Order or TRO ng SC kaugnay ng hiling niyang pigilan ang Commission on Election COMELEC sa pagdedeklara sa kanya bilang nuisance candidate mga kababayan. So sabi pa dito, pinagbabayad si Marcos ng 30,000 bilang multa. Any act of disrespect toward the judiciary strike at the heart of his authority and undermines the very foundation of trust upon which our legal system stands. Pahayag ng Supreme Court mga kababayan. So ngayon, pinagbabayad si Francis Leo Marcos ng 30,000 dahil nga po sa pag-abuso po niya mga kababayan sa proseso ng hukuman. So ngayon, buti nga hindi nanalong senador yan kasi kung nanalo yan, marami po talagang kawawang mamamayang Pilipino. Sa totoo lang, alam niyo naman, yung istorya ko back in the day mga kababayan, kung paano natin sinuportahan yan at kung paano tayo nabigo dahil sa mga ipinakita niya laban po sa atin. So ngayon, ang maganda dyan mga kababayan, talagang sunod-sunod po ang paglalabas ng desisyon ng mga hukuman. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan, etong si Bong Revilla, yung isang halimbawa na talagang may mga maa-arrestong big fish dito po sa issue ng maanumalyang flood control. Dahil nga ang pagkakaalam ko po talaga, non-bailable mga kababayan, ito pong kaso na malversation of public funds. Kaya nga kung makikita nyo, di ba nung pinag-uusapan natin before ito, sa issue naman ni Sara Duterte, di ba kung sakali no, si Sara Duterte maa-aresto sa kaso na isinampa sa kanya about po sa malversation mga kababayan, posible rin po siyang hindi makalabas. At posible din pong makulong etong si Vice President. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan, sunod-sunod yung mga balita na di umano may mga arigduhan, may mga gumagapang mga kababayan, katulad na lamang po nitong isang balita na nakita po natin about po dito sa BGC Boys na di umano daw mga kababayan ginagapang ni Joel Villanueva. Ayon po yan sa Abante, una sa balita. At ang nagsabi daw po niyan ay walang iba kung hindi etong si Ombudsman Boying Remulla. So ngayon sabi po dito, basahin po natin yung nilalaman. Ito daw yan. Balak ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kumprontahin ng abogado ni Senator Joel Villanueva dahil sa mga pahayag nitong babaligtad umano ang dalawang dating engineer ng Bulacan First District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways mga kababayan or etong DPWH. Ayon kay Remulla, maaaring naniniwala ang abogadong si Ramon Isguera na maabsuelto ang kliyente niyang si Senator Joel Villanueva kapag nag-recant si Bryce Hernandez at JP Mendoza kabilang sa binansagang BGC Boys mga kababayan. Kasi nga, kung makikita po ninyo kahit mag-recant, ito para maliwanag sa mga kababayang Pilipino po natin, kahit mag-recant, ito pong sino JP Mendoza, Bryce Hernandez, Henry Alcantara mga kababayan, huli na po ang lahat. Ano po, talagang maliwanag dito sa sinasabing ito ni Ombudsman Boying Remulla na talagang tutuluyan niya po etong si Senator Joel Villanueva, lalo na at matitindi yung mga reklamo laban po dito mga kababayan. So sabi pa dito, kung titingnan nyo mga kababayan, ito daw, sinabi ng Ombudsman na kaya hindi nakuhang state witness sina Hernandez at Mendoza ay dahil kabilang sila sa mga most guilty dahil inimbento nila ang mga ghost flood control project sa Bulacan mga kababayan. So ito daw yung pagkakasabi ni Ombudsman Boying Remulla.
Hindi sila basta-basta pwedeng gawing state witness because kailangan diyan not the most guilty. Sila ang nag-imbento ng ghost. Sa kanila nagsimula ang ghost o yung mga ghost project. Paliwanag ni Remulla sa programang executive session sa DZRH nitong Sabado, mga kababayan. Sabi pa dito, sa kabila nito, sinabi ni Remulla na bibigyan pa niya ng isang pagkakataon sina Hernandez at Mendoza na isiwalat ang lahat ng kanilang nalalaman imbis na magpagamit daw po sa kampo ni Villanueva. Sabi ni Boying, bibigyan ko sila ng panahon na hunos dili sa kanilang posisyon. Kasi itong abogado na Simon Isguera, ginagamit sila kasi gusto silang gawing springboard para palusutin daw po itong si Joel Villanueva. Kliyente niya, si Joel Villanueva, paglalahad daw po ng ombudsman. Kakausapin ko ang mga yan sa harap ni Mon Isguera kung talagang gusto nilang sirain ang kaso. Diin ni Remulla. Binalaan ni Remulla sina Hernandez at Mendoza na habang buhay silang makukulong kung hindi makikipag-ugnayan o makikipagtulungan sa Department of Justice at sa Ombudsman, mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, hindi na po katakataka kung dumating yung pagkakataon o araw na talagang nakikipag-ugnayan itong kampo ni Senator Joel Villanueva allegedly dito po sa BGC Boys, mga kababayan. Kasi kung etong ang si Bong Revilla, di ba mga kababayan, maa-aresto na kasi lumabas na yung arrest warrant. Posible na sunod-sunod na po yan. Kapag ka, mga kababayan, tulad niya ng pagkakaalam ko, parang may nag-file na ng kaso laban po dito kina Jinggoy Estrada, dito po kina Joel Villanueva. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, kung lumabas yung desisyon dyan ng Sandigan Bayan at napatunayan na nagkasala si na Joel Villanueva, posible po yan, mga kababayang makulong. Diba? Katulad nito pong si Bong Revilla. At alam naman po natin na mabibigat yung kaso na isinampa po laban sa kanila. Wala pong piyansa. Kaya nga po hindi na rin nakakapagtaka kung dumating nga yung time na inaareglo nila. Ito pong grupo ng BGC Boys. Anyway, ituloy pa natin. Sabi pa dito, mga kababayan, ang siyensa diyan, life imprisonment. Itong nangyari sa Bulacan Flood Control. Life imprisonment iyan. Babala ni Remulla, mag-isip-isip sila. Wala pang pahayag si Villanueva sa sinabi ni Remulla. Habang sinusulat ang balitang ito, nitong Sabado, balak ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kumprontahin ang abogado ni Senador Joel Villanueva dahil sa mga pahayag nitong babaligtad umano ang dalawang dating engineer ng Bulacan First District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways o itong DPWH. Ayon kay Remulla, maaaring naniniwala ang abogadong si Ramon Isguera na maabsuelto ang kliyente niyang si Senator Joel Villanueva kapag ka daw po nag-recant. Etong sina Bryce Hernandez at JP Mendoza kabilang sa binansagang BGC Boys. Sinabi ng ombudsman na kaya hindi nakuhang state witness sina Hernandez at Mendoza ay dahil kabilang daw po ito sa mga most guilty, mga kababayan, na dapat daw pong managot. So kung mapapansin nyo, talaga, mga kababayang wala pong kawala dito si Joel Villanueva, lalo na kapag napatunayan na siya po, mga kababayan, ay nagkasala. Posibleng makulong po talaga yan. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganun na lamang po sila kasigasig na aregluhin, mga kababayan, or di kaya naman kausapin ito pong grupo ng BGC Boys. Kasi nga, ito pong grupo ng BGC Boys, yan lang naman po ang nagbanggit ng pangalan ni Senator Joel Villanueva na di umano sangkot sa maanumalyang flood control. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka kung dumating yung araw na makukulong din etong si Joel Villanueva katulad po ni Senator Bong Revilla. Pero para sa akin, mga kababayan, dapat po talaga managot yung mga yan at dapat po talaga pagbayarin yung mga yan. Kung maaari nga, ibalik po nila yung mga nakulimbat nila sa kaban ng bayan at hindi po paninira yan. Sinasabi lamang po natin yung katotohanan na dapat po yung mga yan ay managot at ibalik nila yung mga nakulimbat nila sa kaban ng bayan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin sa inyong palagay, dapat lang ba na makulong itong mga ito? Dapat lang ba na pagbayarin sa kanilang mga kasalanan na ginawa sa pera ng mamamayang Pilipino ito pong mga taong ito? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan, mga kababayan.